Ito pong ginagawa natin yan ay magpa-file nga po tayo ng disbarment laban kay dating Pangulong Digong Duterte. Ako po si Attorney VJ Topacio, isang abogado rin. At alam ko naman po no, na napakataas ng pamantayan ng ethics, ng legal standards po ng ating batas para mag-practice no, yung tinatawag nating legal profession. At sa loob ng isang administrasyon, sa buong administrasyon ni Duterte ay nakita natin yung pambabastos sa mga kababaihan, mga late night na pagmumura, pambubuli at yung pagpapakita na siya ay isang strong man no, sa ating bansa. At ito ay walang lugar sa ating batas. Kaya po dinudulog po natin ngayon sa ating pinakamataas na hukuman, sa ating mga mahal na hukom, na desisyonan at tanggalan ng lisensyang maging abogado si Pangulong Duterte. Nataon dito dahil sinabi niya na siya ang magtatanggol no, sa kanyang anak na si VP Sara sa impeachment na darating. At naniniwala tayo na dapat desisyonan ng korte yung matagal na pambabastos at pambababoy ng ni Pangulong Duterte sa ating bayan. Witness po tayong lahat dito. Witness ang buong mamamayan dito. Nakita natin kung paano nagmura, nakita natin kung paano laitin ang mga kababaihan, kung paano i-shortcut ang proseso, kung paano ibaliwala ang proseso, kung paano pumatay ng tao ang taong ito. At wala po siyang karapatan na maging abogado po sa ating bansa. Ayan, napakadesperado na talaga kung ano-ano na lang naisip. Nung una, yung siyudad ng Davao, siniraan na mas matraffic pa raw kaysa Metro Manila. Ngayon naman, si Pangulong Rodrigo Duterte naman ang sampahan ng kaso para madisbar. Kung ano-ano na lang na iisip ng mga kalaban ng mga Duterte. Napaka-desperado na talaga masyadong ano-ano na lang naisip. Tapos ito sasabihin pa na binababoy daw ni Pangulong Rodrigo Duterte ang bansa, nilalait daw ang mga babae, binabastos daw ang mga kababaihan. Saan kaya nakikita ito ng binabastos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kababaihan at nilalait? Tapos binababoy ang bansa. Saksi pa raw ang taong bayan na binababoy ang bansa. Ang nasaksihan namin sa Pangulong Rodrigo Duterte o pamamahala niya ay gumanda po ang bansa. Naging tahimik po ang mga kalsada. Nawawala po yung mga masamang tao, mga mandurukot, mga hold-upper. Yan po ang nasaksihan namin, hindi po pambababoy. Saan kaya nakuha ang salita nito ng attorney na to? Sayang yung pagka-attorney nito kung ano na lumalabas sa bunganga eh. Puro kasinungalingan lang yung sinasabi. Sabihin nyo lang, ginagawa na yung mga yan para si VP Sara Duterte ay hindi makapagtakbo sa 2020 election kapag na-impeach siya. Dahil ang manok nyo sa pagka-presidente ay hindi mananalo at hindi matatalo ang mga Duterte pagdating sa eleksyon. Kaya dinadaan nyo sa ganyan. Napaka sobrang desperado na itong mga ito. Ano-ano na lang naisip. Biruin mo, pati siyudad ng Davao siniraan. Mas matraffic pa raw ka sa Metro Manila. Biruin mo naman yan, pati siyudad siniraan na. Ano-ano na lang naisip. Sobrang desperado na talaga. Mapabagsak lang mga Duterte. Wala nang wala nang maibato sa mga Duterte. Saka takot yan sila kay Pangulong Rodrigo Duterte na magiging abogado ni VP Sara dahil alam nila paglalaruan lang sila ni Pangulong Duterte dahil napakagaling po na abogado si Pangulong Rodrigo Duterte. Sobrang desperado na po mga idol. Ano nangyari sa bansa natin? Gusto niya tayo pagtrabahuin yung mga opisyal natin sa gobyerno. At diyan na lang nakapokus sa mga pangsasampa nila ng kaso, papaimbestigahan nila kasi mga Duterte. Kaya yung mga congressman hindi nakapagtrabaho ng maayos dahil puro impeachment gusto nilang atupakin. Puro mga Duterte ang gustong imbestigahan. Kaya ang hirap sa bansa, tuloy na naghihirap dahil mga mambabatas, mga opisyal hindi nakapagtrabaho ng maayos dahil nakapokus na lang sa mga Duterte na gustong kabagsakin ng mga kalaban. Pakadesperado na talaga itong mga to. Biruin mo, ano lang naisip oh. Sabihin mo naman na binababoy ang bansa ni Pangulong Rodrigo Duterte, binabastos ang mga kababaihan, nilalait ng mga kababaihan. Pakasinungaling naman ang salita to. Pati Davao City sisiraan. Napakadesperado nyo ng lahat.